Bakit ipinagpalit ng Hornets si Miles Bridges sa Suns? Ano ang kahulugan nito sa dalawang koponan? Isa sa mga pinakamalalaking usap-usapan ngayong NBA offseason ay ang paglipat ni Miles Bridges mula sa Charlotte Hornets patungo sa Phoenix Suns. Isa itong trade na maaaring magbago ng direksyon ng dalawang koponan, lalo na sa kanilang mga plano para sa susunod na season. Ngunit bakit nga ba ginawa ng Hornets ang desisyong ito at ano ang maibibigay ni Bridges sa Phoenix? Para sa Charlotte Hornets, ang pag-trade kay Miles Bridges ay isang hakbang na nakatuon sa kanilang kinabukasan, bagamat isa siya sa pinaka-athletic at pinaka-produktibong players ng koponan sa nakalipas na mga taon. Malinaw na gusto ng Hornets na magpatuloy sa pagbuo ng isang mas batang roster. Sa pamamagitan ng trade, maaari silang makakuha ng draft picks, salary cap flexibility, o mga batang manlalarong mas babagay sa kanilang long-term rebuilding plan. Sa halip na manatili sa kasalukuyang sitwasyon, pinili nilang mag-invest sa hinaharap ng franchise. Samantala, malaking panalo naman ito para sa Phoenix Suns. Matagal nang naghahanap ang Suns ng isang versatile forward na kayang tumulong sa magkabilang dulo ng court at si Miles Bridges ang eksaktong klase ng manlalarong kailangan nila. Kilala siya sa kanyang athleticism, mabilis na transition game, malalakas na dunk at kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon. Bukod sa pagiging mahusay sa opensa, nagbibigay rin siya ng solidong depensa at rebounding, dalawang aspeto na mahalaga sa isang koponang may championship aspirations. Isa sa pinakamalaking maitutulong ni Bridges ay ang kanyang kakayahang maglaro nang hindi kinakailangang hawak ang bola sa bawat possession. Habang nakatuon ang depensa kina Devin Booker at Jalen Green, magkakaroon si Bridges ng maraming pagkakataong umatake sa open lane, tumakbo sa fast break at gumawa ng mga highlight plays. Isa siyang mahusay na cutter at finisher sa ilalim ng ring, kaya magiging malaking sandata siya sa offensive system ng Phoenix. Sa depensa naman, malaking tulong ang kanyang haba, lakas at bilis. Kaya niyang bantayan ang iba't ibang posisyon, mula sa maliliit na forwards hanggang sa mas malalaking players. Sa modernong NBA kung saan mahalaga ang switching defense, magiging napakahalaga ng presensya ni Bridges. Makakatulong din siya sa rebounding at sa pagprotekta sa transition defense ng Suns. Ngunit marahil ang pinakaaabangan ng mga fans ay ang magiging samahan ni Miles Bridges, Jalen Green at Devin Booker. Isipin ninyo ang bilis ni Jalen Green sa open court, ang elite scoring at shooting ni Devin Booker at ang explosive athleticism ni Miles Bridges. Kapag nagsama-sama ang tatlong ito, siguradong magiging isa sila sa pinaka-exciting na trio sa buong NBA. Sa fast break pa lamang, napakahirap na nilang pigilan. Maaaring si Booker ang magpasimula ng opensa, si Green ang bumulusok sa depensa gamit ang kanyang bilis, habang si Bridges naman ay tatakbo papunta sa rim para sa isang thunderous alley-oop dunk. Ang ganitong klase ng chemistry ay siguradong magbibigay ng maraming highlight plays na paulit-ulit na mapapanood sa social media at sports shows. Hindi lang iyon, kapag nag-double team ang kalaban kay Booker, handang sumalo si Green bilang isa pang elite scorer. At kapag pareho silang nabantayan, si Bridges naman ang pwedeng sumingit sa gitna ng depensa para sa madaling puntos. Dahil dito, magiging mas mahirap depensahan ang Phoenix Suns dahil maraming opsyon ang kanilang opensa. Bukod sa scoring, magdadala rin si Bridges ng enerhiya sa bawat laro. Isa siyang player na kayang magbigay ng momentum sa isang malakas na dunk, chase down block o offensive rebound. Ang ganitong klase ng effort ay kadalasang nagbibigay ng kumpiyansa sa buong koponan, lalo na sa mga mahihigpit na laban. Para kay Devin Booker, magkakaroon siya ng isa pang maaasahang teammate na makakatulong sa offensive load. Hindi na niya kailangang gawin ang lahat ng scoring dahil may kasama na siyang dalawang explosive players na kayang gumawa ng puntos anumang oras. Para naman kay Jalen Green, mas luluwag ang kanyang trabaho dahil hindi lang siya ang aasahan sa pag-atake. Mas magkakaroon siya ng espasyo para gamitin ang kanyang bilis at shot-making ability. Kung magiging maayos ang chemistry ng tatlong ito, posibleng maging isa ang Phoenix Suns sa may pinakamapanganib na offensive team sa Western Conference. Mayroon silang kombinasyon ng shooting, athleticism, transition offense, at depensa na kayang makipagsabayan sa kahit sinong kalaban. Sa kabuuan, ang paglipat ni Miles Bridges sa Phoenix Suns ay maaaring maging win-win situation para sa dalawang koponan. Ang Hornets ay nakakakuha ng pagkakataong ituloy ang kanilang rebuilding process at maghanda para sa hinaharap,
habang ang Suns ay nagdaragdag ng isang athletic at versatile two-way forward na maaaring maging mahalagang bahagi ng kanilang kampanya para sa kampyonato. Samantala, isa sa mga pinakamalalaking usap-usapan sa NBA ngayon ay ang posibilidad na bumalik si Kawhi Leonard sa Toronto Raptors. Matatandaang noong 2018, hindi naman talaga gustong mapunta ni Kawhi sa Toronto matapos siyang matrade mula sa San Antonio Spurs. Ang nais niya noon ay makabalik sa Southern California. Gayunpaman, kahit isang season lang siya sa Raptors, nagawa niyang pangunahan ang koponan sa kanilang kauna-unahang NBA Championship noong 2019 bago lumipat sa Los Angeles Clippers bilang free agent. Ngayon, muling nabubuhay ang posibilidad ng kanyang pagbabalik sa Canada. Ayon sa mga ulat, nagkaroon na ng seryosong pag-uusap ang Raptors at Clippers tungkol sa isang trade na magpapabalik kay Leonard sa Toronto. Bagamat wala pang opisyal na kasunduan, malinaw na may interes ang magkabilang panig na tuklasin ang posibilidad. Para sa Toronto Raptors, ang pagkuha kay Kawhi Leonard ay maaaring maging huling piraso ng puzzle para maging lehitimong title contender sa Eastern Conference. Galing ang Raptors sa isang matagumpay na season kung saan nagtala sila ng 46 win at umabot sa playoffs bilang ika-5 seed. Nagpakita rin ng malaking pag-unlad si Scottie Barnes at napatunayan ng koponan na kaya nilang makipagsabayan sa mga pinakamahusay na koponan sa silangan. Kung maidaragdag si Kawhi Leonard sa kasalukuyang roster, magkakaroon ang Raptors ng isang veteranong superstar na may karanasan sa championship at playoff battles. Kahit nasa edad 35 na siya at may kasaysayan ng mga injury, nananatili pa rin siyang isa sa pinakamahusay na two-way players sa NBA kapag malusog. Ang kanyang kakayahang umiskor, magdepensa at magdala ng koponan sa mahihirap na sitwasyon ay bagay na hindi basta-basta nakikita sa ibang manlalaro. Sa kabilang banda, para naman sa Los Angeles Clippers, maaring ito na ang tamang panahon upang magsimula ng panibagong direksyon. Dahil sa edad ni Leonard at sa kanyang injury concerns, may pagkakataon ang Clippers na makakuha ng mga batang manlalaro, draft picks at iba pang assets na makakatulong sa kanilang kinabukasan. Kung kasama sa trade si Brandon Ingram, magkakaroon sila ng isang all-star caliber scorer na maaaring pumalit sa production ni Kawhi habang patuloy nilang binubuo ang susunod na bersyon ng kanilang koponan. Mayroon ding financial considerations na kailangang pag-isipan ng parehong panig. Kailangan ng Raptors na maingat na balansehin ang kanilang salary cap upang hindi mahirapan sa pagbuo ng mas malalim na roster. Samantala, kailangang tiyakin ng Clippers na ang kapalit na kanilang matatanggap ay sapat upang mapanatili silang kompetitibo habang naghahanda para sa hinaharap. Ang pinaka-exciting na bahagi ng lahat ng ito ay ang posibilidad na muling makita si Kawhi Leonard na nakasuot ng Raptors jersey. Para sa mga tagahanga ng Toronto, siya ang mukha ng pinakamatagumpay na yugto sa kasaysayan ng franchise. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang tungkol sa basketball kundi pati na rin sa nostalgia at sa pag-asang maulit ang kanilang championship run. Kung matutuloy ang trade, maaring agad na maging isa ang Raptors sa pinakamalalaking banta sa Eastern Conference. At para kay Kawhi Leonard, ito ay pagkakataong muling magsulat ng kasaysayan sa lungsod kung saan minsan na niyang dinala ang Larry O'Brien Trophy. Sa huli, ito ay isang hakbang na may panganib para sa parehong koponan, ngunit maaari rin itong maging isa sa pinakamalaking NBA stories ng susunod na season. Na ano sa tingin nyo dito mga kaibigan?